Mayaman, magaganda ang mga sasakyan, nakatira sa isang mansyon, may mga tauhan o goons. Ilan lang yan sa mga katangian ng isang mafia boss na kung saan siya ay makapangyarihang leader ng criminal underworld. Gamit ang mga illegal na paraan upang kumita ng pera tulad ng extortion, bentahan ng mga illegal na droga, murder for hire, loan sharking, illegal businesses at iba pa. Ang mafia or organized crime ay sumikat at umusbong sa Italy, partikular sa isla ng Sicily, at kalaunan ay kumalat na sa buong mundo. Ngunit ano nga ba ang mafia? Totoo nga ba ito? At bakit pagdating sa mga movies o TV shows, tinatangkilik pa rin ito ng mga tao? Sino ba ang hindi makakaalam sa trilogy na The Godfather o hindi kaya ang powerful na mob boss na si Tony Soprano na kung saan ang TV show na ito ay literal na hango sa totoong organized crime mafia sa New Jersey, USA. Gaya na rin ng mga iconic at classic mob films na The Goodfellas, Scarface at Casino, ang American Mafia nga ay totoo, delikado at makapangyarihang sindikato lalo na noong 1930s hanggang 1990s. Ang tawag sa kanilang grupo o samahan ay family na pinamumunuan ng boss tulad nila Al Capone at John Gotti. Umaabot din ang bilang nila sa lagpas 300 to 500 na kung tawagin ay made members. Ang New York Mafia nga ay may 5 families na kung saan kilala sila sa mga illegal na gawain, murders, illegal drugs, at racketeering. Hindi ba ito yung madalas sinasabi ni Bugoy na Kuykoy sa kanta niya? 2 joints parang ganito ba yung senyalis ng 2 joints? Di ba ganito? Ngayon, when it comes to the film, Godfather, napanood ko na yung 1, yung 2, tinapos ko ba? Ang tagal kasi, ang tagal ng movie na yun, grabe. Na-recommend lang din sa akin nun and napaganda niya, somewhat na matatawag na classic films. Yes, kung sindikato sila, eto ba, mga sindikato rin ba? Yung mga nakaputing van, nangunguha ng mga bata, yung mga ganun. Parang yun atang mafia ng Pilipinas yung puting van na nangunguha ng mga bata. Ano yung madalas na istorya? Yung van na yun, yung mga batang kinikidnap nila, ginagawang yung iaalay nila sa mga tulay para mas tumibay daw yung pundasyon, somewhat na ritual, parang ganun. Ang illegal na organization na ito ay para bang pangalawang government ng isang bansa na kung saan ang boss ng isang family o organization ay masusunod sa mga lahat ng desisyon, mapapera o kung sino man ang gusto niyang ipapatay. Dahil dito, meron silang mga goons o soldiers na magsasagawa ng illegal na gawain. Ang mafia nga ay tunay na makapangyarihan dahil ang mga miyembro nito ay magkakaroon muna ng panunumpa o oath-taking bago sila tuluyang makasali sa organization. Ang pagtusok sa daliri ng isang miyembro gamit ang karayom at panunumpa sa harap mismo ng kanilang boss ang opisyal na initiation ng miyembro. Ang mafia ay may mga rules din na dapat sundin at ang pinakauna dito ay ang omerta o hindi pagsasalita kapag man nagkahulian ng mga pulis. Ang miyembro ay dapat na manatiling nakatikom ang bibig at hindi dapat makipag-cooperate sa mga kinauukulan. Ito ay mismong naging linya sa palabas na The Goodfellas. So ayun, may mga parang ritual na kailangan nilang gawin. Pagtusok ng karayom sa daliri, tapos panunumpa sa mismong harap ng boss mo.
Teka, ano nga ba yung pwede mo ring makuha in return as a mafia member? Tulad nung The Goodfellas. Diba, gagawa sila ng mga krimen, ganyan, magpaparte-partehan sila, tapos yun na yun? Ewan. Eto pa, kailangan sundin mo yung boss mo. Yun bang mismong Godfather, I guess. Kailangan ano man yung iutos niya sa'yo, gagawin mo, or else mga pwedeng mapatay ka din. So, somewhat na para siyang army. Maganda siyang panoorin yung mga mafia movies tulad na rin ng Sopranos, which is TV show. Feeling ko ang haba kasi, 8 seasons, 7 seasons. Wala akong time masyado sa ganun eh. Pero maganda. Maganda yung mga pinky ring nila. Oo, alam na alam mong mafia member talaga. Naka-pinky ring, tapos naka-Rolex na. Hindi bagay yung G-Shock ko. Wala na ngang baterya. Tapos mumurahing G-Shock lang, $2.20. At ang isa sa mga pinaka-notorious na mafia figure hindi lang sa US, kundi sa buong mundo, ay si Al Capone. Isa siya sa mga pinaka-brutal na mob boss, lalo na noong kapanahunan niya noong 1930s, ang law enforcement at government ay hindi pa alam ang patungkol sa mga criminal organization na ito. Ang mafia ay naging supplier ng mga illegal na alak dahil sa ang prohibition ay binan ang pagbenta at pagkonsumo nito. Dito naging mas malakas at yumaman ang mga notorious na mafia syndicates. Si Al Capone din ang may pakana sa St. Valentine's Day Massacre na kung saan 7 tao ang pinagbabaril gamit ang submachine gun sa Chicago, Illinois. Pasensya na, medyo mababa yung boses ko. Actually, madaling araw na. Oo. 1:46 na and tulog na lahat ng tao kaya malumanay lang dapat. Ang bad trip niyan, hindi ko alam kung pick up pa ng microphone natin, may construction sa labas. Welcome to Canada. Kapag nag-summer na kasi dito sa Canada, sakalang lalabas yung mga construction kasi nga hindi nila kayang gawin yan tuwing winter. Siguro napakaganda rin yung buhay mo as a mob boss, no? Kinakatakutan ka kasi nga may mga sundalo ka eh. May mga miyembro ka, may mga goons ka na anuman yung sabihin mo sa kanila, yo, eto, barilin mo, eto, saktan mo, gagawin nila, right? Para siyang army talaga. Ikaw tong general. Ang mga criminal organization nga na ito ay may iba't ibang counterparts sa ibang bansa. Tulad sa China, ang Triad ay isa sa pinakamalaking sindikato na katumbas din ng mafia na kung saan ang kanilang criminal enterprise ay pang-international. Sangkot sila sa mga illegal drug trafficking, money laundering at cyber fraud. At sa Japan naman, ang Yakuza na infamous dahil sa mga tattoo nila sa katawan. At kung minsan din ay kapansin-pansin ang putol na pinky finger ng mga miyembro, isang pagpapatunay at palatandaan na isang loyal ang member. Feeling ko sa akin, katawan pa lang I'm 5'7". Sa payat kong to, malamang sa malamang. Samot na malalaki yung katawan nila, mobster na mobster kung tutuusin. 'Di ba, gangsters sila? Hindi na ako matatanggap dyan sa mga mafia na yan. Oo, sa liit ko bang to, alam mo yun? Kapag binigyan ako ng mission ng boss, 'di ba? Yo, gawin mo yung ganito, gawin mo yung ganyan. Tapos nag-fail ako, ala. Napakadelikado. Napaka-brutal naman nun. Yung mga Yakuza, talagang tatanggalin nila yung isang daliri nila para mapakita yung loyalty sa boss. Grabe yun, no? So yung loyalty nila sa asawa, buong kamay na? Obviously, kung ikaw na tong nasa mafia, delikado, right? Delikado, wag mo nang tangkain pa. Napakadaming ways kung paano kumita ng pera, bakit pa sa something na illegal? 'Di ba? May tendency na pwede kang mapatay, makulong, lalo na't ang daming nangyayaring illegal
lahat ng ginagawa nila samot na oo, wag, delikado. Gaano man siya kagandang i-portray sa mga panood o mga TV shows, wag sana nating sundan ang mga ganitong klaseng pamumuhay sapagkat dalawa lamang ang magiging ending mo, ang mapatay o ang makulong. Nakakasilaw man ang kanilang kasuotan, pamumuhay o ang respeto na matatawag, atin sanang maunawaan na bandang huli, ang mga taong gumagawa ng illegal ay hindi makakatakas sa batas ng Diyos. So ayun, gaya ng sabi ko, dalawang ending lang talaga yan. Jail or dead. Diba gaya ng mga drug lords, mga kingpin, El Mencho, namatay lang kamakailan. Si El Chapo nakakulong pa rin hanggang ngayon, hindi na siya makakalaya. Wag, diba wag nating pangarapin, hindi siya maganda. Ngayon, may isang magandang mafia movie na hindi siya violente. Yung, ano nga ba yun? Pasensya na, halata na ba? Medyo inaantok na. Oo, mag-aalas 2 na, men. Yung Bronx Tale. The Bronx Tale ata. Yun. Napakaganda ng movie na yun. Meron siyang about sa mafia, about sa love, and then about sa family. Yes. Yun! Ha! Ayun na, tulog na tayo, men. Oo, bukas na lang. Yun. Next time, talagang aagahan na natin. Oo.